DZRH 78 taon ng paglilingkod sa pagbabalita. DZRH, subok na sa balita. DZRH, haligi ng katotohanan. DZRH, makabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Miyembro ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Miss Malu, meron sana akong problemang isasangguni sa inyo. Sige, mag-usap tayo. Miss Malu, problemado talaga ako sa mga nangyayari sa akin sa trabaho. Mag-usap tayo. Mag-usap tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing linggo 1:00 ng hapon dito sa DZRH. Para makausap si Miss Malu, text na sa 0919-873-1921. Ang oras, 1:02 in the afternoon. Magandang umaga po. Ay, hapon. Hapon sa inyong lahat. Ito naman po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Magkakasama na sama ulit tayo for 1 hour. Of course, a little less than 1 hour. Sa ating tinatawag ni Jeannie, okay, ng Sambuanga na Sunday habit niya. Kasi every Sunday daw, nakatutok na siya, 1 to 2 p.m. dito sa the very first professional life coaching on-air program for the masses. Ang Mag-usap Tayo, Miss Malu. This program debuted in February 2013. Sabihin na inumpisahan natin yung very first episode ko na hindi pa naka YouTube, no? Kasi hindi pa hindi pa ina-upload yung mga panahon na yun. I think nag-umpisa tayo na mag-upload 2 years ago pa lang eh. So that yung mga ano na yon, nasa tape lang. Nasa tape lang at 2013, no? And this is our 4th straight year na top rating ang ating program on its time slot. So, maraming salamat ho dun sa mga hanggang ngayon. From 2013 hanggang ngayon. Linggo-linggo nagte-text pa sa akin at sinasabi sa mga kaibigan nila. The most recent survey ng Nielsen. Okay, this is the research company that measures yung mga rating ng mga tagapakinig at tagapakanood, and we are number 1 on our time slot. So maraming salamat po sa inyo, no? Okay, DZRH po 1 to 2 p.m. but live I am broadcasting live, pero pwede din ho makita nyo. So hindi lang ho ito talkies, but pwede nyo akong panuurin din live streaming YouTube. Ang YouTube ko ho, yung Mag-usap Tayo mismo, look for downloading past episodes. But if you want to watch live streaming, pwede din ho YouTube. Punta ho kayo sa DZRHNewsTelevision.tv. Okay? And then you can see me. I'm wearing, sabi nga ng love ko, mukha daw giniginawa ko. Okay? So, DZRHNewsTelevision.tv, YouTube, then you can see me. But for most of you, mukhang gusto nyo ata yung FB eh. O di sige, FB, live streaming ho tayo. Facebook.com/DZRHNewsTelevision. Yan ho, no? So, Facebook.com/DZRHNewsTelevision. Live streaming din ho tayo. But of course, ever since, no? Live streaming tayo sa internet. So, pasok lang ho kayo sa www.dzrhnews.com, then click RHTV, and then you can see me. And of course, yun sa mga may tao na gusto manood ng TV. O di sige, cable news tayo ho. Cable. Sa cable ho, ang provider ninyo, kung Signal, we are on Channel 18. And sa probinsya, tanungin nyo lang ho sa mga cable provider kasi iba-iba hong channel. Depende ho sa probinsya. But one of our regular listeners, ang sabi niya, I think she's Zenny, Sambales siya. So Sambales Hills News Cable, Sambales Hills View Cable, nasa Channel 40 ho tayo.
Now, kung gusto niyo makipag-ugnayan sa akin, then you just have to get in touch with me through my private hotline. So, text only, okay? Text only. I will not answer calls kasi it's very difficult, no? While I'm doing live, tapos sinasagot ko pa kayo, hindi ho ganon yung format ng programa natin, no? So, ang text ko ho, private hotline is 0919-873-1921. So, ulitin ko ho, 0919-873-1921. Okay, so, June 25 episode ho. At last week, June 18, nako, pinutakte ang aking text at nagpapasalamat dahil sa ang dami daw nakarelate dun sa aking tinalakay. Ano ba ang tinalakay ko? I have given a powerful tool. A powerful tool para baguhin ang takbo ng buhay ninyo. The power to change your life. Kasi siyempre ayaw nyo na change your life and to move on. Kaya tama yung sabi mo, Sherwin, no? Kasamahang Sherwin. Carlene ba ito? Makinig ka. Sana makinig ka, Carlene, dahil kung hindi ka mo nakinig last week, okay, ito'y kailangan mo dahil yung naranasan mo dyan sa magaling na boyfriend mo na pinag-asa ka for 8 years, how do you move on? Okay, ang aking, kung hindi ka mo nakinig last week, magkakaroon ng continuation ngayon. So, alam mo na kung anong gagawin mo from this day forward para maka-move on ka at lalong gumanda ang buhay mo at makalimutan mo na yan kung sino mang lalaking yan. Okay? Ang dami daw nakarelate. Most especially daw, nakarelate sila dun sa lead character na ginamit ko ang tunay na buhay para i-illustrate. Kasi mahirap mahirap sabihin lang yung talking lang. Kailangan meron talagang makita, ma-illustrate yung tatlong hakbang na kasama ng powerful tool, pamamaraan para baguhin lahat ang takbo ng buhay, mag-move on, after failure, ano man yan, ano man klase ang inyong ang dinadanas. Yan ang ngayon na hindi maganda. Paano pagagandahin ang ating future, no? Yun daw, of course, eto si Cynthia. Pag nakita ko nga si Cynthia, love ko, sasabihin ko, oy, marami ng taong gusto makilala ka. Kasi yung storya mo ay ang aking ginamit to illustrate, no? Now, yung dami-dami niyan, kung babasahin ko naman isa-isa kayo, baka hindi na matapos. Baka wala na akong matulungan sa programa. So, kukuhanin ko, babasahin ko, yung isa na, yung isang na mahaba ang text yan, pero naglalaman naman lahat ng mga sinasabi ng iba. So, parang binasa ko na rin yung iba kapag binasa ko yung kanya kasi nandoon lahat yung tinatawag nating mga ideya. Okay? So, just want to represent loong yung isang katutak na text na nagpapasalamat at natutuwa na ito ang aking tinake up last week. At kung pwede daw, pagpatuloy ko. Kasi bitin daw. Okay, yan ang gagawin natin. Kasi dalawang napaka-importanting tinalakay ko, paano magpalaki ng mga anak para hindi nagiging problema sa inyo kapag lumaki na siya. Kamukha ng nabunti na nagpapabunti sa iba-ibang lalaki. Kamukha dun sa maayos naman yung manliligaw, ang daming manliligaw na maayos. Ang pinili, yung meron pang baggage, meaning 3 anak, okay, sa dating karelasyon. Samantalang ang dami daw na maaayos manliligaw. Yung mga ganyan ba? Okay? Tapos yung mga sawi sa buhay. Yan. Alright? Sige. Alright, yun ang uulitin natin yun, pero dadagdagan pa natin. Mga ehemplo, mga storya. Ayan. So, ang babasahin ko ay kay Aida. Si Aida is a very, very, ako matyaga itong mag-text sa akin. Kahahaba ng mga texts nito Hindi ba? O sige. Pero ito, it will be a sample. Okay? It will be a representative of all those people who texted na tuwang-tuwang-tuwa sila dahil sa aking tinalakay ng June 18 last week. Alright.
Maraming salamat again, Miss Malu, sa topic na tinalakay mo tungkol sa pagbabago ng buhay. Sabi niya, ang gaganda ng mga examples mo. Kasi tunay na buhay yun eh, di ba? Yung buhay ni Cynthia, o yun na nga, maayos siya, mag-isip at magplano, malakas ang loob at masipag, kaya tagumpay siya sa buhay. Well, tama ka doon, no? Ang galing-galing mo talaga magpaliwanag at magturo. Yes, that is the gift that God has given me. Yung daw sabi ng mga kliyente ko, okay, yung daw komplikado, very, very complex topic na i-explain ko ng mabuti doon sa mga empleyado nila pag ako ay nagsiseminar sa kanila. Okay. Ang ganda naman ng paraan ng daddy mo sa pagpapalaki sa'yo, pala ayos yun yun ang ibig sabihin. In short, parenting style, okay? Paano magpalaki ng mga anak. Yun ang ginamit kong example doon sa aking, sa aking ideya, sa aking filosofya, no? Okay. Dapat sa amin, tagapakinig, meron kaming tape recorder para di sayang ang mga naituro mo. Alam mo, Aida, yung aming young people, yung mga nakikinig nila, talagang tinitape nila doon sa phone nila. Kaya magpaturo ka sa pamangkin mo, by the way, no? Hindi lang yung sabi ko sa yung bumili ka ng tablet at i-download mo sa YouTube. Kung hindi, yung ating marami tayong nakapakikinig na naka-record. Merong tape recording facility ang mga cellphones. Kaya magpaturo ka sa pamangkin mo, okay? So, para pag-review, malaking pakinabang namin ito kasi libreng edukasyon ang inisi-share mo sa amin. O talaga, libreng edukasyon. Remember, I'm an educator. I am a trainer, not just a life coach, no? Okay, so done. Okay, for the rest of this, doon sa mga hindi nakapakinig at nakapanood last week, download nyo to, June 18. Episode, nakalagay naman lahat doon eh. Nakalagay doon mga June 18 episode. Alright, now, research. Kasi kaya natutuwa sila at natutunan na kasi hindi lang ito sabi-sabi, hindi lang itong hugot-hugot kahit kanino na ay sa palagay ko ganito, no? Okay, hindi ko sinasabing masama yon, pero depende yon sa nararanasan ng ibang tao. Ang sinishare ko sa inyo ay scientific, base ito sa research, kaya malaki ang naitutulong kasi pinag-aralan, pinagdalubhasaan ito eh. Kaya yun ang ibinibigay ko, no? So according to research, okay? According to scientific research, ang mga tao daw mas madaling nagigets or mas madaling natututo kapag ang method na ginagamit ay storytelling, you know? Kaya hindi ako nagtataka na ang dami-daming sasabi sa akin, ang ganda daw ng topic, ang gaganda daw ng mga examples kasi doon sila natututo sa storya. Okay, kung ito i-explain ko lang, parang lumalabas, salita lang ng salita si Miss Malu. Dakdak lang ng dakdak si Miss Malu. Baka ganun ang labas. Pero kapag sinabi ko ang isang ang pamamaraan, tapos may tunay na example doon sa mga nagte-text sa akin, yung mga buhay, yung mga nagko-question sa akin, kasi yun ang ginagamit kong ehemplo you know? Kaya I kill 2 birds with 1 stone or many birds with 1 stone kasi isang talakay lang, maraming tao ang natutulungan ko, no? Okay. Kasi nga, yung storya nila at yung mga tanong nila ang sinasagot ko at ang kinukwento ko at the same time, kung tinuturo ko kung paano pamamaraan, you know, maging maganda ang buhay at ma-solve ang mga problemang idinudulog sa akin. Yun, no? Okay, so, because of insistent demand ng ating mga tagapakinig at yung request nila sana palawakin daw itong dalawang topic na to at magbigay pa ng ibang ehemplo at magbigay pa ng ibang mga tips kung iniisip nilang ganon. Okay? So, sige. Gusto ko naman yan kasi talaga namang it's not enough one hour, you know, to talk about such a complicated things at paano ba magbago ng buhay. Paano mo palaki ng anak? Aba, hindi ko kaya ng isang oras yan or even less than 1 hour or even less than 1 year and all of that. Okay, so magdadagdag tayo. Now, for a review, last week, ang diniscuss ko is yun na nga, a very powerful tool
Okay, tool. Pamamaraan, how to change the trajectory of one's life. Sa Tagalog, paano baguhin ang landas na tinatahak ng buhay natin ngayon. Hirap nun ha, para magbago. Okay. Okay, ang real term, ang tunay na scientific term ng pagbabago ng landas na tinatahak natin ay, English yun metaphorical transformations. Okay, transformation, transform is another term for change, bago. Metaphorical comes from the word metaphor. Ang metaphor ay kahalintulad na ideya, kahalintulad na ideya para mas maintindihan at mas makita, mas visualize ng tao kung ano man yung tinatawag nating konsepto or filosofya or tinatawag natin scientific way to do something. So, metaphor. Ang ibig sabihin nun, kahalintulad. Okay. So, sa totoo lang, yung mga binigay kong 3 steps, second part lang yun. Yung second part, no? Yung first part, hindi ko na tinake up. Kasi iniisip ko, kung take upin ko, baka isa lang beses, isa lang topic ang matake up ko Diba? So, second part na kagad ako. Nung kagad, so, tatlong hakbang para umpisahan natin ang pagbabago ng buhay natin. Pero ngayon, okay, uumpisahan ko sa part 1. Ito ang tinatawag natin basihan. This is the basis at the anchor nung 3 steps na yon. Alright? So, ano ba yung 3 steps na yon? Ulitin ko muna, tsaka ako bago pumunta dun sa basihan. Kasi yung basihan natin is the psychology of change. Psikolohiya ng pagbabago. Okay, so review ko muna yung tinake up ko last week ha. Yung first step, okay, unang-unang hakbang sa pagbabago ng landas ng buhay ay tinatawag natin, use an appropriate metaphor. Sabihin, kumuha ng magandang kahalintulad, okay, na positibong kahalintulad para magamit nating magamit natin na sa pag-iintindi ng mas madali. Okay, ang ginamit nating metaphor last week ay life is like a movie. 'Di ba? Since ang tao naman nakaka-appreciate, nakaka-relate sa isang pelikula. 'Di ba? Ang pelikula merong title, may istorya, may script, may karakter, may ending, 'di ba? So 'yun ang ginamit natin. Unang-una, ang ginamit kong metaphor or kahantulad ay ang buhay ay pelikula. Ayan, pelikula. So pangalawa will be change your current script, okay, doon sa bago nyong script, no? Kasi, hindi pala, pangatlo pala yun. Yung pangalawa is, okay, change the storyline, okay? Kasi, una, gumamit ng isang magandang positibong metaphor, kahalintulad, ang ginamit natin, ang buhay ay pelikula. Pangalawa, okay, pelikula, kailangan baguhin natin ang current, ang pangkasalukuyang problema or dinadanas ninyo, okay, baguhin natin ang storyline, ang storya. Dapat positibong ending, iba na po ang storyline, okay? So pag nagbago na yung storyline natin, mababago pangatlo yung script. Okay, ano yung mga sinasabi natin sa sarili natin? Ano ang mga ginagawa natin? Kasi lights, camera, action na. So, bago na ngayon ang takbo ng buhay. Yun ho ang tinake up ko. At ang ginamit kong ehemplo nga, si Cynthia. Okay? Yung high school graduate na pinilit pakasalan ng isang lalaki ng ubod ng tamad. Okay? Hindi magandang buhay nila. May isa siyang anak. Okay? Mahirap ang dinanas siya. Binago niya ang takbo ng buhay niya by undergoing these 3 steps. O fast forward na tayo. Ngayon, yung mahirap, yung tamad na asawa na walang kinabukasan, okay, ngayon ay may sariling bahay na, nakapagtapos yung anak niya, maganda ang hanap buhay, 2 ang pwesto niya kasi meron na siyang, lumaki ng kanyang sari-sari store, nakabili na siya ng mga lupain doon sa dati niyang probinsya. Okay? Yan. Now,
dito ngayon tayo magfo-focus dito sa first part, yung basihan ng ating metaphorical, ng powerful metaphorical transformation. Yan ang psychology of change, psikolohiya ng pagbabago. Paano nga ba ang pagbabago kung psychology ang pag-uusapan natin? Kaya lang, it's 1:20 in the afternoon. Okay? So tayo ay magbe-break muna. At huwag kayong alis dyan. Babalik ho si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, celebrating 40 years of cleaning excellence. Iba ang arrive, iba ang dating, iba ang arangkada, kahit bumper to bumper pa. Ito na ang biyaheng pwede ang sabi, saan ka man nakasakay ngayon. MRT, LRT, jeep, bus, kotse, van, at kahit ano pa yan, makiride on na kay Mr. Bumper to Bumper, Florante Rosales at Mr. Arang. Paano kung masyadong malaki? Like, let's say, hindi travel. Let's say, ang advertisement is about a gadget. Siyempre, ang mahal-mahal ng isang gadget. Tapos sasabihin mo, 5,000 lang yung penalty niya. So, ibig sabihin, if you are a buyer, hindi dapat tayo maniniwala sa lahat ng advertisement. Kasi ang advertisement, as what I've said, ano ba yung nature of advertisement? The nature of advertisement is not an offer. Hindi an offer na pag sinasabi ng isang magandang babae sa TV na ito, masarap to, ito pampasexy, ito pampapogi, maniwala tayo agad. Kasi it's just an invitation. Invitation to make an offer. Ibig sabihin, pag may advertisement na yan, pupunta ka, bibili ka, hindi automatic bili ka. Magtanong ka pa dapat. You have to ask questions. Kakampi mo ang batas kung may alam ka sa batas. Legal Minds sa DZRH News Television, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng gabi. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit nyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse. Dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Kaanda. 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 Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Wala ka ng rason antukin. Wala ka ng rason na di mo alam ang nangyayari. Wala ka ng rason na hindi ka updated. Dahil ang mga programang magbibigay ng tamang balita at tamang serbisyo ay available na sa TV at cellphone mo live. Mga gumawa ng mga di malilimutang balita at kaganapan sa loob ng 78 taon ng iyong DZRH ay makikilala at malalaman na sa DZRH
RH Icons. Kasama si Sunny Casulia, alas 10:30 ng umaga sa alas 11 ng umaga. Mga fresh na fresh, mga may init. Nagbabalik po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, is 1:25 in the afternoon. Okay, ito na ho ang basihan nung aking tinatawag na powerful tool of 3 steps para mabagong buhay, the psychology of change. Ang pagbabago, kahit saan, kahit kanino, kahit sino, ang pagbabago ay mangyayari lamang, tandaan nyo, mangyayari lamang kapag itong 3 kondisyon na ito ay present sa sitwasyon. Ang ibig sabihin, magtatalak man kayong dyan, okay, parusahan mo ng katakot-takot yan, at umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi magbabago yan. Kung itong 3 kondisyones na to ay hindi present sa buhay ng tao sa isang sitwasyon. Okay, ang first condition, yung, ano ulit yung current, love ko? Yung, okay, kung ang pangkasalukuyan, yan. Naku naman, ano? Okay, basta current na lang, pangkasalukuyang sitwasyon ng buhay ninyo ay sukdulan ka ng, ay sukdulan ng sakit ang dinudulot sa'yo. Meaning, it's giving you sakit at hinagpis sa buhay. Alright? O kaya naman, it's giving you a lot of disappointment. Na-experience mo na yung disappointment at frustration at galit. Love ko ano nga yun. Basta yun. Okay? At it's no longer tenable. It is already very untenable. Ano ibig sabihin ng word that not tenable? Sukdulan na, ayaw na, hindi na pwede, give up na, sobra na, okay? Tama na. Ayun yon. Okay? Kapag ang experience o dinadanas nyo ay isang sitwasyon na you have reached your boiling point, you are already experiencing problems, difficulties, all right, sufferings and all that. Pag ilang first condition. Kasi pag wala yung condition na yun na okay pa yung buhay mo, ba't ka magbabago? Okay naman pala ang buhay mo, masaya ka naman pala. Diba? Okay. So that's the first condition. Now, kailangan second condition kasama. Hindi pwede isa lang. Okay. Yung second condition na dapat nandyan, kung ganito ang kasalukuyan mong dinadanas, okay, yung second condition, kailangan klaro sa'yo ang gusto mong mangyaring pagbabago. Okay? At least, ang sinasabi dito will be, you see very clearly the vision of what can be. In short, ang naranasan mo ganito, siyempre, ubod ang pangit, ubod ang sakit, di ba? Dapat makita ng tinatawag ng iyong eye, okay, makikita dapat ng iyong mga mata, yung kanyang isip, ano ba ang klaseng buhay na gusto ninyo? You must have a clear mental picture of what you want to happen. So, kailangan klaro yun. Now, miski na sukdulan na ang sakit na inaabot mo, kapag hindi mo pa naiisip, yun ang sinasabi ni who's this? Ni Sherwin. Ginagago ka na, andyan pa, kasi siguro hindi mo makita, ano ba dapat ang maganda? Ano bang gusto kong relasyon? Ano bang gusto kong pagsasama? Dapat makita yon, dapat very, very, very clear. Kasi pag hindi yon, hindi ka magbabago, manglulugmo ka dyan. 8 years, that can even be 10 years. No? Kasi hindi mo nakikita eh. You cannot see what is good, what you like, what the ideal relationship is. Okay? So, yan ang second na condition na kailangan, present. Pag wala yon, ay nako, umiyak ka na, malulugmo ka lang. Okay? Third condition, present. Okay? Alam mo na, okay? Alam mo kung ano ang gagawin mo. In other words, alam mo na yung gagawin mong steps. You must know that steps you will take to reach your vision. Okay? Alam mo na ang bawat hakbang. Kung nakakaisip ka na ng pamamaraan para mawala dito sa kalugmukan mo, pumunta doon sa nakikita mong vision, ayun, pamamaraan. Kasi pag wala kang nakikitang pamamaraan, hindi mo alam, okay, you're blind to it,
okay, hindi mababago ang buhay nyo. So, all of these conditions must be present para yung pagbabago mangyari. Kung 1 out of 3 lang ang present, hindi. Walang pagbabago. Okay? Kung 2 out of 3, hindi rin mababago. Okay, kailangan yung 3 out of 3. Kaya yung mga tanong sa akin ganito, Miss Malu, yung asawa namin, ito yung husbands, mga asawa namin, babaero, lasenggo, sugalero, droga, tamad, nananakit. Miss Malu, may pag-asa pa bang magbago ang ganitong klaseng asawa? Yan ang mga tanong niyo sa akin eh. You know, kung nire-review ko yung mga cases, halos ganyan. Kung yan naman ang palagi kong didiscussin sa radyo, baka wala na makinig sa akin, wala na matutunan. Ano? Kasi pare-pareho lang eh. Okay? Now, ang sagot ko dyan, alam mo naman ang sagot ko eh. Di ba? It will take a miracle from God na baguhin yung asawang ganyan. Miracle of God. Kasi ang Diyos lang ang pwede magbago ng puso. But then, okay, kung sasabihin natin, pero ako pag tinanong yung mataas ang probabilidad na hindi na yan magbabago, kaya desisyonan nyo na. Di ba? Kasi ganito yun eh. Kasi ganito ang basihan ko eh. Di ba? Okay. Para ma-illustrate natin, I will give you a real story na hinawakan naming mag-asawa. Okay? Alright. Kasi di ba, doon din kami, marriage counselors din kami ng asawa ko eh. Tawagin na natin siyang si Mr. G. Ayan, Mr. G. Okay. To si Mr. G, lumaki ito, ang mga magulang nito well-to-do kasi negosyante eh. Okay, may kaya. Okay. Ang problema, kaya nga may kaya, okay, tamad. He refused, hindi nag-aaral, bulakbol, in short, hindi nakatapos ng kolehiyo, kaya naman. Diba? Kasi nga, yun, dahil naging spoiled, naging ang kanyang thinking, mayaman naman si daddy, si mami yun. Problema ito, na-disgrasya ang pareho niyang magulang sa isang aksidente. Kaya namatay. Natural. Hindi nila alam kung paano sila mabuhay. Siya at yung kapatid niya. Right? Kasi pareho silang ganyan. Right? So, ngayon, hindi nga alam paano maging mabuhay. Now, mabuti na lang sa kanya ha, yung first na nasabi niyang blessing niya na hindi nga inalagaan na blessing. Okay? Nakapag-asawa siya, okay, na isang babae na may ambisyon. Okay, may ambisyon. Ang gusto niya, ang buhay niya, ambisyon at saka masipag. Masipag ito babae. So nakapagpundar. Ang babae, tandaan mo, ang babae, yung wife niya, nakapagpundar ng sariling bahay. Isa lang anak nila, buti na lang isa na lang anak. Okay, nakapagpundar ng kotse. Ayan. So, pinapaaral. In short, si babae ang bumubuhay sa kanilang tatlo. Okay, bakit? Si Mr. G ay saksakan ng tamad. Ayaw magtrabaho. Okay? Sa bahay lang. Anong ginagawa sa bahay? Walang ginawa kung hindi mag-computer games. Ayaw ng trabaho. Computer games. Ngayon, pag nawawalan sila ng katulong, yung mismong pinagkainan niya, hindi niya pa hinuhugasan, iniintay niya pa si wife na naghahanap buhay hanggang gabi. Okay? Hindi naglilinis. In short, ang tawag na doon, anong tawag mo sa ganong klase? Diba? Inutil. Alright. Pero binigyan na nga siya ng first pagkakataon. Diba nakapag-asawa siya ng ganyan? Okay? Ngayon, so yung first stage niya will be, okay, bago pinakikiusapan, halos makiusap na yung asawa na tulungan naman siya. Kung ayaw niya maghanap buhay, o di si babae na nang maghanap buhay, pero tumulong naman siya. Ipag-drive siya ng sasakyan para hindi, ibig mo, tatrabaho na maghapon, magdadrive ka pa ng kotse para sumuot sa traffic. Aba, hindi daw. Wala. In short, ganyan. So, first condition, wala siyang rason para magbago, di ba? Kasarap ng buhay. Paano magbabago yan? Yun na palamunin siya. Okay? Best of both worlds. Hindi nahihirapan. Okay, nagko-computer lang siya maghapon. Pagkatapos kumakain siya, may sarili siyang bahay, may sarili siyang kotse, hindi siya nag-worry. Di ba? Tanong, magbabago ba siya? Of course not. So, pero, okay, both ways to ha. Si Mr. G, walang rason para magbago. Alright? Pero yung kanyang wife, nagkakaroon na ng rason kasi napapagod na. Nag-iisip-isip na. Siguro ano bang klaseng pinasok kong buhay na ito? Yan. Okay? Second, walang ambisyon si Mr. G. Walang ambisyon. Sa kanya,
masaya na siya sa kanyang sa kanyang current situation. In fact, pag nag-aaway sila, kasi yung si Mrs. siyempre nagre-reklamo na. Diba? Di nag-aaway sila. Abay ka, sagot-sagot ganito. Okay? Etong dialogue niya. Bakit? Sino ba, ikaw lang naman ang gusto na magkabahay. Aba, sinisip pa. Kamang utak yan, love ko. Ikaw, bakit? Ikaw lang naman ang gusto na magkaroon tayo ng sariling bahay. Pagkatapos nagre-reklamo ka sa amortization, yung sabihin yung bayad monthly. Siyempre, hindi naman po galing sa langit yan, ano? Okay? Meron silang loan, meron silang housing loan. Binabayaran nyo yon every month. Okay? Sino ba gusto magkaroon ng kotse? Di ba ikaw? Parang hindi siya, hindi siya dumadanas din ng may kotse, di ba? Kasi may amortization niya. At gusto mo pa, travel pa ng travel. At gusto mo pa, yung anak natin, dyan nag-aaral sa magandang eskwelahan na yan. Pwede naman na sa public school. Di ba? Kung ako lang, satisfied ako, sa buhay ko, bago kita makilala. Okay, ano naman ang buhay niya bago niya nakilala? Si wife, no? Siya ay nakikitira sa bahay ng kanyang kapatid na maraming anak. Okay? Maliit na bahay na siksikan sila dun sa bahay. Ha? Mainit electric fan. Sa liit ng bahay at sa dami nila, wala silang lamesa. Saan sila kumakain? Sa lapag. Yun daw, okay na sa kanya. Alright? So which means, yung first condition, bakit siya magbabago? Walang rason, di ba? Pangalawa, wala naman siya nakikitang magandang vision. Yung asawa niya, iba ang vision, di ba? Gusto, maayos ang buhay. Kita mo? Alright. Yung tatlong kondisyon, hindi na niya kailangan mag-act. Ano ba yung mga steps? Steps para mabago buhay ko. Ayaw nga niya mabago yung buhay niya kasi wala naman siyang rason. Okay? Ngayon, yung wife, umabot na yung wife sa third condition. Yung third condition ng wife, ito, binigyan niya sabi niya, hindi na po pwede ito. Nagmumukha na akong tanga. Pagod na ako para wala akong asawa. Ayan, umabot na siya sa condition na yan. Pangalawa, hindi itong buhay na itong gusto ko. Okay, gusto ko asawa na tutulong sa akin. Ganyan. Pangatlo, ganitong gagawin ko. Hindi na pwede ito. Una, binigyan ng ultimatum. Okay, I will give you ultimatum. Pag hindi ka humanap ng trabaho, pag hindi ka ganyan, binigyan ng ultimatum. Okay? Hindi pa rin kumilos. Okay? I expected that, no? Okay? Ginawa yung mga lahat ng damit, she packed her. Okay, binalot. Inimpake, that's it. Inimpake niya ang gamit ng ng magaling na lalaking ito at sabi, hindi ka na welcome dito. Bumalik ka na doon sa gustong-gusto mong buhay, doon sa kapatid mo. Bumalik ka na doon. Okay, hindi ka na pwedeng makaakyat dito ever. And then she filed for annulment. Okay. Ayun. Ganun yun. Kasi, ang nagbago, so ngayon, yung babae, si wife, is now working towards ang pagbabago ng buhay niya. Ayan. Sa lalaki, ganun pa rin. Siya. Okay. Di ba? So, ngayon, pagtapos naman, ultimatum and all of that, so ito, kailangan niya ngayon, kailangan baguhin niya ang life story niya. Yan. Kung maaan na lang marriage siya, dapat isipin niya na kung anong klaseng lalaki. Kung sakali man siya ay mag-aasawa o hindi mag-aasawa, anong klaseng buhay gusto niya. Okay, klaro na sa kanya yon, di ba? Okay, now, ito naman, ngayon, tinatanong niyo ako, di ba? Miss Malu, magbabago ba? Kaya yung iba, kaya after last week, love ko, ang dami nag-text sa akin. Sabi nga, ngayon ko lang naiintindihan, Miss Malu, bakit ikaw tough love? Bakit daw? Parang ang dating ko, kinakagalitan ko sila. Okay? Hindi daw, yun daw ang dating ko, kinakagalitan ko sila. Kaya naman pala, Miss Malu kasi marami ka nang naranasan na mga kaso na hindi rason na sila mahirap, na sila elementary graduate lang, na sila high school graduate lang. Kasi naman, pwede pala talagang gumanda ang buhay Okay? Kasi ito yun. Ito pala yung pamamaraan. Binibigay mo na pala sa amin lahat Okay? Wala pa rin hindi pa rin namin maintindihan. Kaya naman pala kailangan magalit ngayon naintindihan nyo kasi pag nagalit ako baka sakaling mauntog.
Okay? Sakali mawala yung helmet. Ayan. At masabi, ay oo nga, kailangan ko na umaksyon kasi nagmumukha na akong taka dito. Okay? Yan. Now, doon naman sa mga sawi sa pag-ibig. Okay? Sa mga sawi sa pag-ibig. Yung mga iniwan ng asawa, iniwan ng boyfriend, pinaasa. How do you move on? I will give you the illustration itong paano magbago pero happy ending ito. Okay? Yung sa istorya ni Miss C. Ayan. O sige, 1:40 in the afternoon. Tayo bitin na bitin at tayo babalik. O huwag kayong alis dyan. Babalik ko si Miss Manu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan. Hatid sa inyo ng Pride Mga di malilimutang mga balita, mga di malilimutang programa, mga di malilimutang kaganapan, umukit at tumatak sa kamalayan ng bawat Pilipino sa mahabang panahon. Atin ang balikan, atin ang sariwain, tayo nang mag-throwback sa DZRH Icons sa selebrasyon ng ika-78 anibersaryo ng DZRH. Mapapanood na sa TV at sa iyong cellphone araw-araw sa DZRH News Television. Lunes hanggang Biyernes alas 10:30 ng umaga kasama si Sunny Casulla. DZRH Icons. Planuhin na ang inyong mga lakad o kaya'y kakainin o bibilhin. Saan man, anuman at kailan naman ito naisin. Ililista ko ang lahat ng mga highly recommended ninyo at ng mga netizen. Lahat ng yan, pupuntahan at susubukan natin to see if it really deserves a highly recommended mod. Kaya naman, samahan niyo ako sa ating highly recommended na lakad. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga, highly recommended dito lamang sa DZRH News Television. Lalo pang lumala po ang sitwasyon ng mga evacuee sa Marawi City. Sa katunayan, ayon sa report, halos nagkakasakit na at wala nang makain ng mga ito. Lalo pang lumakas ang hinala na nagsasyabu muna ang mga miyembro ng Maute bago sila makipagbakbakan sa mga militar. Pekeng bigas, hindi totoo. Itinanggi ng National Food Authority o NFA ang balita kumakalat na ang pekeng bigas sa lokal na pamilihan. Mga pulis na sangkot sa pagpatay kay dating Albuera Mayor Espinosa sa loob ng kulungan. Nakalaya na, Maute. Pinopondohan ang mga drug lords. Paging masunurin po sa batas trapiko. Huwag ninyong gayahin ang driver na tampok sa ating trending news na naman. Dahil pinaira lang naman ito ang hindi magandang ugali. Hindi pa man natatapos ang bakbakan sa Marawi Siege, isa na namang gulo ang sumiklab sa Pigkawayan, North Cotabato. Para sa mga nangangamba dyan sa martial law, siniguro po ni Pangulong Duterte na hindi na kailangan na mas palawigin pa ang martial law bukas, alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News. Isa na namang pagkilala ang ibinigay ng KBP sa DZRH sa katatapos na KBP Golden Dove Awards. Best Radio Public Service Program Host, Deo Macalma. Ito ay lalong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong Best Radio Newscaster, Angelo Palmones. Ang pagbabalita para sa akin, hindi lang obligasyon. Ito'y isang karangalan. Para Best Radio Children's Program, Boses ng Kabataan. Para sa inyo to, para sa lahat to ng mga kabataan, mga nagpakita ng kanilang talento. Best Radio Culture and Arts Program,
Art to Art. Kami po ay nagpapasalamat sa KBP para sa kanilang pagtitiwala at parangal. Best Yung life coach ng bayan. Okay. May nag-text dito sa akin, miski daw, tuloy red alert. Miski daw red alert pa rin sa Marawi. At tuloy ang bakbakan nila. Sila daw ay nakikinig sa programa. Ay, kasi ang dami daw nilang natututunan. Nako, maraming salamat naman. At kayo ay ligtas dyan. Alam nyo, kung kayo man ay nasa hukbo, nasa military namin, you know, we would like to appreciate yung ginagawa nyo pagliligta, pagpa-fight for our freedom, no? Okay. At sabi din ni Paulo Diaz, okay, ng Taguig, Tandag City, Taguig, dito pala yung Taguig, Tandag City, Surigao del Sur, Mindanao. Alam mo, August, pupunta ako sa Surigao. Yeah, may minahan dyan. Okay, Miss Malu, I'm glad na nakapanood ako uli ng programa mo. Bago lang kasi naibalik yung cable namin dito kasi naputulan. Halaw na kayo mapuputulan. Na-miss ko talaga ang program mo. Well, I'm glad you're back. You're back, Paolo, no? You're back, Paolo, in listening to me. So, June 18 sana. Okay? Pero anyway, di ba, inulit ko naman yan. Okay. It's 1:46 in the afternoon. So, punta tayo sa storya ni Missy. Okay, si Miss Sif, ang first condition, nakaraan na to kasi happy ending to di ba? Okay, yung siya ay dalagang ina, okay? Yung unang yung condition, di ba? Sabi natin, first condition na kailangan will be yung talagang hindi niya na kaya, gusto niya ng mabago, di ba? Ang first condition niya, siya ay dalagang ina, nabuntis siya, okay, iniwanan siya ng ama, okay, ng bata, napalaki niya, nakatapos siya, naging successful executive, mind you, successful executive siya, napakaganda at napaka-intelihente. Ang problema, lahat ng nakakarelasyon niya, nagiging boyfriend niya, lahat kung tawagin ko, jerks. Sabi ng jerks, okay, matipunong katawan, may pinag-aralan naman, okay, tisoy naman, kaya lang, nako, kung magtrato ng mga babae, walang kwenta. Jerks ang tawag doon. Unang yung magaling na boyfriend, buti na nagkaisip siya at i-break niya. Okay, inutangan siya. Imagine mo, pag nagde-date sila, okay, mag-on na sila ha. Okay, aba siya ang nagbabayad. Magaling na lalaki, di ba? Okay, hindi lang yung inutangan siya. Umabot ata ng 200,000 plus ang utang. Okay, hindi binabayaran. Magaling. Okay. Tapos, binrake niya. Okay. Now, yung susunod, okay, muntik na siya nabuntis ulit, buti na lang, hindi natuloy. In short, this is, lahat ng klase na napipiling ang lalaki, heartbreaking ang relationship niya. Heartbreaking. Marami na siyang sakit na inabot. Okay? So finally, umabot siya doon sa first condition. Ayoko na, tama na, sobra na, ayoko ng ganito. Wala na bang magiging maganda? Gusto ko lang naman maging maligaya ang buhay. Yan siya. So which means, naabot niya yung first condition, yung second condition, inabot niya na. Naging klaro na sa kanya, ayoko ng ganitong klaseng lalaki. Okay, gusto ko yung lalaki na mamahalin ako. Yung ganyan, nagkaroon na siya ng ideya na kung anong klase. Dapat yung lalaki maayos, tatratuhin siya ng maayos, mamahalin siya ng buong buo, at tapos mamahalin din yung anak niya. Okay, papakasalan niya siya, may hanap buhay, at sila ay bubuo ng magandang pamilya. Okay, yun yung kanya second condition na buo. Okay. Kaya, yung tatlo would be yung pangatlong condition. Ano lang yun ang gagawin niya? So, ang ginawa niya will be, of course, binrake niya. Okay. Yung magaling na lalaki niya, pagkatapos ngayon, nagkaroon siya nagkaroon siya ng benchmark. Yung kanyang mga papamantayan kung anong klaseng lalaki ang kanyang ipapayagan na lumigaw sa kanya at magkakaroon ng relasyon. Okay? Ngayon, ang tinitingnan niya, karakter, kaya tinitingnan niya, sabi niya, hindi muna ako makikipagrelasyon. Okay? Kailangan, kaibigan muna sila para lahat sasabihin ko yung katotohanan. Ngayon, kung talagang tatanggapin nila ko, okay, sa aking pinagdaanan, alright, di maayos.
Hindi ba? Sila. Pero hindi na bigla-bigla. Biskin na hindi ako makapag-asawa ever sa buong buhay ko, okay na. Kesa naman sa ganyang klaseng lalaki ang aking matatagpuan. Fast forward tayo, ending. She found the man. Okay? Matalino tong taong to. Okay? Tapos maganda ang pamilya, maganda ang pinagtapos. Single, mind you, single. Alam ang ang pinanggalingan niya, nagpakasal sila. Ngayon, inadapt. Imagine mo, inadapt yung anak sa pagkadalaga niya. Ngayon, meron na silang dalawang cute ng mga bata. Pareho silang executives at parehong very stable ang kanilang buhay. Happy ending, di ba? Nakita niya. No. Kaya, eto, bago kayo maka-attract ng right partner, yung tamang maayos na partner, kay babae, kay lalaki, bago kayo maka-attract, tandaan ninyo, kailangan kayo ay maayos din. That you must be an attractive partner. Kaya kailangan yung pagbabago doon mag-uumpisa sa atin. Hindi sa, Lord, baguhin mo naman yung boyfriend ko para mahalin ako. Hindi na, kalimutan mo na yung magaling na boyfriend na yan. Baguhin mo ang pananaw mo para maka-attract ka, okay, ng maayos na boyfriend. Okay? So it's 1:51 in the afternoon. Yung pangalawa nating topic last week ay paano, okay, for parents, mga magulang ha, how to raise positive and successful children. Sabihin, paano nyo ipapalakihin niya para hindi yan pasaway, para hindi problema yan paglaki na nila. Okay? Para pagtanda ninyo, tutulungan kayo imbis na magbibigay kayo ng problema. Ayan. Okay, mga anak na may mga good marriages, okay, and good family. Okay, nasa sa pagpapalaki yan. So, ang binigay ko last week, at uulitin ko kayo, bibigyan ko na kayo ng ehemplo pa. Kasi nagtatanong pa mga ehemplo eh. Okay, ang key, susi, okay, ay teaching them and training them to have a value-based worldview. Okay, ibig sabihin, ang pasusi, tuturuan sila at ititraining sila na magkaroon ng tamang pananaw, tamang pag-iisip, okay, tungkol sa sarili nila, para mag-isip para sa buhay nila, okay, regarding other people, at regarding yung mundo na ginagalawan nila. Pag sinabi yung worldview, ang ibig sabihin ng nun, paano mag-isip at paano magdesisyon. Kasi hindi natin sila pwedeng, pwedeng alagaan 24/7. Lalaki yan eh. Magkakaroon ng mga kaibigan. Lahat ba naman yon? Ano ka, helicopter parent? Hindi natin pwedeng, yung ating mga mata na, in other words, we cannot take care of our children 24/7. So, kailangan bigyan natin sila ng pamantayan paano sila magdedesisyon sa buhay nila. So, it has to be based on values. Ano yung mga importante. Okay? Dapat basihan nila ay positive moral values para tulungan sila gumawa ng tamang desisyon. Now, paano may ita-translate yan? Ano ba yung worldview? Paano namin ituturo mismo yung worldview? Paano namin ituturo yun? Okay, oo nga naman, paano ituturo yun? Okay, so I will give you illustrations of my life. Kasi gusto nyo yun eh, diba? Okay, para 2 birds with 1 stone. Para makilala nyo ako ng husto kasi ang dami-dami nagte-text, ang dami-dami tinatanong sa akin. Okay. So para makilala nyo na ako ng mas malalim sa tinatanong ninyo at ma-explain ko din paano itinuturo yung worldview na yan, gagamitin kong ehemplo yung tinatawag kong Daddy's 5 rules. Ito yung rules. Okay, tinignan ko to. Pamamalakad at patakaran, 5 pamamalakad at patakaran na ginamit sa akin pagpapalaki ng daddy ko. 5 lang 5. Pero yun ang nakatulong sa akin para ayusin yung buhay ko. Now, mas makikilala niyo ako ng malalim pag itong ginawa ko. Kasi maraming tatanong sa akin, Miss Malu, anong theme song nyo? Wala kaming theme song. Okay, wala kaming, hindi uso sa amin na theme song. Okay, anong daw yung mga Christian music na songs na paborito ko? Wala akong paborito kasi lahat sila gusto ko.
bigyan ko daw siya ng aking favorite Bible verses. Wala akong favorite Bible verses kasi buong Bible is the Word of God. Buong Bible sinusunod ko at binabasa ko. Wala akong favorite actors. Wala. Okay? Ang tinitingnan ko ay the quality of, performance. Wala rin akong favorite quotes at et cetera. Wala akong slam book. Okay? Okay. So, makikilala niyo ako doon sa ehemplo na binibigay ko kung anong klaseng buhay meron ako, anong klaseng tao meron ako. O, eto na. Okay, ang tawag ko dito ay Daddy's 5 Rules. Pinalaki ako pamamalakad at patakaran. Okay. Yung una, eto, sabi niya, anak, okay, you stay home, meaning ayoko na ikaw ipakalat-kalat at pagala-gala, sa kalye. Bakit? Hindi ka re-respetuhin ng mga lalaking yan, ng mga standby na yan, at ikaw ay magiging bastusin. Kapag ikaw nakisama dyan, yung bang lamang ka ng kalye, meron ba namang babae? Ang matinong babae, hindi laman ng kalye. Okay, hindi ibig sabihin na hindi na ako lalabas. Excuse me ha. Okay, nag-aaral ako, nag-a-attend ako ng parties, I have a rich social life. Okay? Pero hindi ako gumagala sa kalye. Kasi hindi po pwede. Kasi para maka-attract ka ng matinong lalaki, hindi yung mga standby dyan. Okay? In fact, sabi ng mga kapitbahay, Mike is the nickname. Ang daddy kong pangalan niya, Miguel. Mike, sabi ng mga kabinataan dito, yung daw anak mo, parang prinsesa. Kasi seldom is madalang siyang masilayan. Kaya pag lumalabas daw yan, yun daw leek nila nang hahaba kasi gusto nilang masilayan. Okay? Dapat, sabi ng daddy ko, dahil hindi na pwedeng lokohin yung anak ko. Wala ni isa sa kanila ang na lumigaw sa akin. Wala, lahat ng aking manliligaw ay either from school, they are relatives of my classmate or mga soirees namin, yan. At saka sa corporate world, yan doon ko nakita. Doon pa lang, makikita mo na, di ba? Okay. So, kaya pag yung mga babae na nakikita ko gagala diyan, sabi, bang magulang na to, alam, baka naman nawawala na, nare-rape na yung anak nila, hindi pa nila alam, di ba? Kasi walang matinong babae na gagala kung sino-sino sinasamahan. Okay? Yan ang sabi ng daddy ko sa akin. Alright? Pangalawa, okay lang, ligawan ka. Sino man dyan, okay lang. Hindi ko hinuhusgahan. Sino man pwedeng lumigaw sa'yo, anak. Pero, kailangan sila ay manliligaw ng tama. Hindi ka pwedeng ligawan kung saan sa ang kanto dyan. Pupunta siya sa bahay. Okay? Magpapakatao siya para makilala namin siya, para maalam namin ang background. Ayoko ng patago, anak. Ayoko ng patago. Okay? Kasi yan, lulukohin ka lang. Ayan, lumigaw ka, pumunta ka sa bahay. Okay? So, naging maginoo sila, di ba? Okay, doon pa lang, hindi ka, ayaw na kasi natatakot. O di natatakot, huwag. Wag niyo ako ligaw, natatakot pa lang. Kasi kung talagang gusto niyo ako, okay, pupunta kayo ng bahay. Okay? In fact, I guess that's one of the reasons. Isa lang, hindi naman ito ang reason. Kaya pinili ko si love ko doon sa aking ibang manliligaw. Okay? Isa lang rason. Of course, marami siyang katangian. Pero yung katangian niya, ito. Okay? Okay, naglakas loob siya. Pumunta sa bahay namin at pakilala. Okay? At yun ang maging kaibigan ng daddy ko. Kaya sa lahat ng manliligaw ko, okay naman ng daddy ko, hindi lang niya pinapansin. Pero sa lahat ng manliligaw ko, siya lang ang super estima ng daddy ko. Sabi ko, una atang niligawan ng daddy ko kesa sa akin, ha? Diba? Pero siguro may nakita naman ng daddy ko na maayos sa kanya. Okay? Kaya ayan. O, diba? O, yun. Ha? Kaya ngayon, lalo ngayon, ang hirap-hirap ngayon. Sa text lang, ligawan sa text, boyfriend na, nagkasiraan sa text, sa chat, yan. Paano mo makikilala yan? Yun ang sinasabi ko, no? Okay, pangatlo. Okay, sabi niya, dito ko na talaga natakot Sabi niya, anak, walang taong pinanganak at ipapanganak na pwedeng magsakit sa iyo or okay, yung bang to physically hurt you. Yung bubugbugin ka, sasaktan ka. Wala. Tandaan mo ito, anak. Okay? Kapag napangasawa mo
o boyfriend mo na balitaan ko na sinaktan ka. Eto, hindi ko makakalimutan to. Madedisgrasya yan. Pag siya inabot ng kaliwang kamao ko, ospital ang bagsak niya. Natatawa love ko eh. Ginalang niya to eh. Pag inabot siya ng kanang kamao ko, sementeryo ang ano niya, ang bagsak niya. May K ba ang daddy ko na gawin yun? No? Oo. Kasi ang daddy ko ay black belter, judo, aikido, karate. Hindi lang siya black belt. Alam mo ba yung mga black, mga ganyan, di ba? Meron kang white, tapos hanggang pinakamataas is black. Yung black na yun, meron pang levels yun. First dan, second dan, third dan, fourth dan, fifth dan. Parang level yun. Kasi inabot ang daddy ko yun, fifth dan, black belter ang daddy ko sa martial arts. Kaya talagang pag inabot ko talaga, ganyan ang mangyayari sa'yo. You know, kaya inisip ko yun, sabi ko, naku, ayoko makapatay ang daddy ko ng tao. Ayoko siyang makulong. Kaya you know, sa beginning pa lang, pag alam ko nang medyo disparenghado itong taong to, hindi ko na magiging boyfriend, at siguro sila man ay hindi sila makaka-first base dahil busted na sila. Di ba? Kaya hindi na ako kayo sinasabi nilang, hindi ko talaga maano yun na, naku, ang hirap-hirap mag-move on. 8 taon kong siyang hiintay. 8 taon, hindi mo na nakita yung ugali niya, yung ganon. You know? So, wala talagang, in fact, ang sinasabi nila, gusto daw nila akong ligawan. You know, they tell my friends, etc. But they're intimidated, takot sila. Kasi nga, I became very selective. Na kung ganyan lang naman, huwag na baka naman madisgrasya yung daddy ko. Kaya bilib ako sa love ko Ang lakas ng loob niyan lakas talaga ng loob. Okay. Now, I said 5, right? Now, I have 2 more. Next week, tutuloy natin kasi importante yan. Alright? It's 2:01. In the afternoon. Ang pinag-uusapan natin dito ay paano magpalaki ng mga anak na, you know, na habang lumalaki sila, you know, maayos ang kanilang pag-iisip. This is worldview. Ine-explain ko yung worldview, pamamaraang mag-isip, you know, sa pamamaraan ng daddy's rules ko para lang makakita kayo ng tunay na ehemplo paano turuan ang inyong mga anak kung paano mag-isip ng tama para sa magandang buhay nila. Okay? So, yung last 2 na napakaganda, you know, ito ng 5 ito, dito na ako pinalaki. Tapos hindi ko na ito makakalimutan sa buong buhay ko. Hindi yung mga maliliit na, hindi pwede yan. You know, hindi ako ginaganon ng daddy ko. Walang palo-palo, walang ganon-ganon. Palagi ito lang. Okay? So, it's 2:02 in the afternoon. Antabayanan nyo ho si Greco. At tandaan ninyo, marami man tayong problema, hindi mawawala ang problema natin sa mundong ito. But life is beautiful. So, magbabalik ho ako next week, ha? Antabayanan nyo ako next week. Okay? Magsasama-sama tayo ulit. This is the first and only professional life coaching on air program, you know, for the masses. Ang ating top rating show na Mag-usap Tayo, Miss Malu. So, mamaano na po si Miss Malu Cervantes, ang inyong life coach ng bayan, at magandang hapon po sa inyong lahat. Mag-usap Tayo, Miss Malu, ang programang tatalakay at magbibigay payo sa iba't ibang problemang pinagdadaanan mo. Mag-usap tayo tuwing Linggo 1:00 ng hapon dito sa DZ